Mga kaibigan, dapat na pong ipaaresto ni Pangulong Marcos ang mga identify na mga tauhan ng gobyerno, DPWH at kontraktor at kung sino man nasangkot sa katiwalian na bilyon ang nawalang pera sa mamamayang Pilipino. Meron pong kapangyarihan ang punong ehekutibo sa ilalim ng Presidential System of Government at saligang batas. Lahat ng power ay nasa Pangulo. Ito pong nangyayari sa ating bansa, crisis na ito, emergency na ito. Dahil pera ng bayan ang inabuso, pinagsamantalahan ng mga taong sangkot sa graft and corruption. Kaya sa akin pong personal na paniniwala at pagsusuri, sapat na basihan na gumawa ng matinding aksyon ang Pangulo para hulihin na at kasuhan ang mga taong ito. Yung pong investigasyon ng Independent Commission, tama rin yun, pero matagal pa yun. Makakapagtago, makakapag-transfer ng mga pera, ang lahat ng kanilang kinurakot ng mga sangkot dito ay maitatago nila. Pero yung mga tao, posible rin makalabas ng bansa kasi wala pa silang kaso. Kaya sa ilalim po ng kapangyarihan ng Pangulo, isa lang pong executive order yan o isa lang pong matinding order ng Pangulo at ang kanyang magiging basihan ay pera ng bayan ang nawawala. Peoples of the Philippines ang complainant sa ngalan ng taong bayan, ito ang dapat kong gawin. Sa ngalan ng taong bayan, dapat ko kayong pakulong na. Hindi po yan magiging labag sa batas. Sasang-ayunan yan ng mga Pilipino. At yan ang kailangan natin. Kasi hindi makukuha sa paiyak-iyak yan. Hindi yan makukuha sa mga interview at press release. Hindi makukuha ang mga pusakal, garapal, na abusado sa ating pera. Ang mga warning lang. Kaya hindi ko naman po pinangunahan. Pero sa akin pong idea, meron ng sapat na mga basihan ang Pangulo na gumawa ng isang hakbang na ikatutuwa ng may-ari ng pera, Mr. President. Gawin mo na ito. Marami kang abogadong nakapaligid sa iyo. Hindi ko alam kung bakit wala yatang niya-advise sa iyo na ganitong galaw. Ako bilang Pilipino, bilang mamamahayag at political blogger, nakikita ko po na bago mahuli ang lahat, bago tayo matakasan, bago maitago ang mga pera nila at mga property nila, kailangan makontrol na ito ng gobyerno sa ngalan ng mga Pilipinong biktima na siyang may-ari ng pera. Ano pong inyong masasabi dyan? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Maging makatao at katanggap-tanggap ang inyong pahayag, okay lang po yan. Ngayon po ay muli kong paninindigan. Ang mga dating sekretary ng Public Works ay dapat isalang din at papanagutin din sila. Si dating sekretary, ngayon Senador Mark Villar, 6 na taon na DPWH secretary. Meron din po na korupsyon dahil si Diskaya ay umamin. Doon sila nagsimula na lumaki, nagpayaman, yumaman dahil sa mga project na nakuha nila sa ilalim ng Duterte administration at Secretary Villar ng DPWH. On record yan, 2016, naging big time ang Diskaya family at ang kanyang mga construction company. Si Bonoa naman, siya ho ang secretary ng 3 taon sa Marcos administration. Bakit parang hindi na sila pinag-uusapan ngayon? Bakit mga district engineer na lang? Bakit mga regional director at YOSEC na lang pinag-uusapan? Command responsibility. Hindi pwedeng hindi alam ng sekretary kung magkaano ang pera ng kanyang departamento, saan ginamit ang pera ng departamento, at kung ano ang ginagawa sa mga project ng kanilang departamento. Yan ang kanilang pananagutan. Pag hindi nila naipaliwanag yan, sila ay kasamang dapat kasuhan. Hindi pwedeng maliliit na tao lang. Hindi pwedeng ASEC, YOSEC, director lang. District engineer lang. Dapat cabinet secretary ay kasuhan din sa graft and corruption. Yan po yung aking paniniwala. Forthwith, kaagad-agad. Kaagad-agad po. Para hindi maitakas ng mga ito ang kanilang mga kayamanan
at iba pa na posibleng nakuha sa kanilang posisyon. Sunod na ating pag-usapan, expected na ito, dadami po ang kalaban ni Pangulong Marcos. Ganon talaga yan. Pag pinatupad mo ang batas, maraming mga sasagasaan. Pag pinagtanggol ang taong bayan, maraming aaray. Pero Mr. President, huwag kang matakot. Nasa likod mo ang mamamayang Pilipino sa laban sa korupsyon. Hindi lang mga Duterte supporters o anti-Marcos group ang kalaban ng Marcos administration. Pati mga kaalyado niya na na-identify, nakikilala dahan-dahan, nakasapakat sa korupsyon, magtatampo rin. Pero hindi yan dapat ikabahala ng Pangulo. Ang mahalaga, nasa tama ka, gawin mo. Ang paghahanap ng katarungan ng taong bayan, iyon ang mahalaga. At ako naniniwalang yan ang paninindigan ng Pangulo. Mr. President, huwag kang matakot dahil ang labang ito ay para sa babamayang Pilipino. Pakibilis lang po ang mga galaw. Dahil mabilis gumalaw ang mga hinahabol ng gobyerno. Maraming paraan na sila magagawa dahil may pera. Kaya dapat bilisan ng gobyerno ang pagpapail ng kaso at pag-aaresto, pagkontrol sa mga property at kayamanan, sasakyan, bahay at iba pa, mga bank account na mga ito. Pagalawin ang anti-money laundering law. Merong AMLA, Anti-Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Law, para masilip ang mga posibleng maduduming pera. Maduming pera ang nakaw. Maduming pera ang korupsyon. Pera ng mamamayan. Kaya sapat na maging basyan ito ng Anti-Money Laundering Council na i-hold ang mga kayamanan ng lahat. Politiko, kontraktor at mga taga-gobyernong sangkot sa malawakang graft and corruption. Yan po ang nakikita kong dapat gawin. Ipairal ang batas, may pag-asa. Pero kung mabagal ang gobyerno kahit may batas, delikado yan. Di kasabihan tayong talo ng maaga ang masipag. Kung mabilis ka, aabutin mo ang hinahabol mo. Pero kung may batas nga, pero mabagal naman ang galaw, makakawala ang hinahabol. Yan ang hindi dapat mangyari. Dahil bilyon-bilyon dito lang ho sa Marcos administration, sabi ni Pangulong Marcos, 545.6 billion. Mahigit na kalahating trilyon sa loob ng 3 taon, July 2022 hanggang ngayong 2025. E paano pa yung 6 na taon ni Duterte, ang mga nakaraang administrasyon, Aquino, Arroyo at iba pa. Hindi naman ngayon lang yan. Pero dito tayo pumoko sa ngayon. Umaamin na ang mga kontraktor. 2 kontraktor o 3 kontraktor pa lang ang umamin na talagang merong lagayan, partihan sa pera. Diskaya, okay? At iba pa. Ng harap insali na nagdi-deliver ng 200 milyong cash sa opisina ng DPWH. Grabe. Pakibilis lang po. Pakibilis lang po, Mr. President. Gawin mo na. Ipairal mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa panahong ito.